Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pahayag ni Attorney Harry Roque tungkol kay Senator Amy. I think ito yung programa ni Maharlika at Attorney Roque, yung collaboration nila, nakarinig o nakatikim ng hindi ka nais-nais na salita itong si Senator Amy. Namamangka sa dalawang ilog. At wala na, number 18 na sa survey si Senator Amy. Parang wala na siyang pag-asa. Okay, pakinggan natin si Atty. Roque at Maharlika. Okay, nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Yeah. O, talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangkas dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya, dahil si Bongo na loyal kay Duterte, yun, number 2, number 1, di ba? Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Oo nga, diba? Tsaka, dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Yeah. O, talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangkas dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, yun, number 2, number 1, di ba? Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Oo nga, diba? Tsaka, dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Naging malinaw. So, yan po ang piligrong kalagayan ni Senator Amy. Dahil nga yung perception ng mga botante na namamangkas siya sa dalawang ilog. Maraming galit sa kanya ng mga Marcos loyalist. Marami ring galit mga DDS. So, saan siya? Kaya hindi na siya pumapasok sa Magic 12. Bago nagsimula ang campaign period, o bago yung registration o yung filing of certificate of candidacy, pumapasok siya sa Magic 12. Akala ko mananalo na siya, tuloy-tuloy na. Kaya lang, talaga yung, I don't know, matawag mo ito na pagkakamali sa strategy. Yung kinuha siya sa alyansa, kaya lang, parang naging independent, kunuhay. Tapos yun na nga, yung kick-off rally ng alyansa sa Ilocos Norte, sumama. May mga pagkakataon na sumasama siya. Ibig sabihin, instead na independent siya, sumasama pa rin paminsan-minsan. At the same time, gusto rin niyang matikit sa mga Duterte. Kaya nga, gusto niyang makakuha ng boto sa dalawang kampo. O tuloy, ito ang napala niya. Marami although may mga mangilan-ilan na natutuwa sa ginagawa ni Senator Amy, yung investigasyon tungkol sa pagdakip, pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD. May mga natutuwa, in fairness sa kanya. Kaya lang, mas marami pa rin yung galit. Kasi nga, never to Marcos again. Yun na yung sentimento ng yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, never to Marcos again. Mangilan-ilan lang yung open-minded na, yes, okay ka, Senator Amy, may maliban lang. Tingin ko may pag-asa pa si Senator Amy makabawi. In what way? Kung tanggapin niya yung hamon ni Attorney Sal Panelo na sampahan mo ng impeachment case yung kapatid mo. Wow. Ngayon, binabangga niya na Talagang, ito, nag-schedule na siya ng pangalawang hearing sa Senado.
yung tungkol sa pagdakip kay PRRD. Ayaw, nagalit na si PBBM doon. Tuloy pa rin. So, bangga na. Kaya lang kung hanggang investigasyon lang, parang kulang. Ano sa tingin nyo? Kung anytime from now, up to election, may gagawin si Senator Amy na magsampa siya ng impeachment laban sa kapatid niya, may magbabago pang pananaw. Ako, isa na ako nun. Pag tutuhanan ni Senator Amy na labanan na ang kung ano ang tama doon siya. So sabi niya, mali yung ginawa kay PRRD. Kung mali, that's culpable violation of the Constitution, yung yung trust. Nawala na yung trust na, no? Anong tawag doon? Yung nawala na ng trust. Sampa niya. I think that's the only way. All others, wala na. Pag walang gagawing drastic action, si Senator Amy talagang pababa na yan. Sayang yung kanyang sayang yung kanyang capital nung bago mag-October 8. Sayang. Ako, naniniwala pa naman ako kung sakaling manalo siya, personal opinion ko lang ito. Sakaling manalo siya, sa ngayon, kung natuloy na ang impeachment trial ngayon at ang magiging senator judges ay itong 19th Congress, yung mga nakaupong senador, naniniwala ko na si Senator Amy boboto pabor or boboto para sa acquittal ni BP Sara. And even sa 20th Congress, kung ito I'm not saying na mananalo siya kasi alanganin na. Kung mananalo siya, naniniwala ko isa siya sa mga senador na tutulong boboto para sa acquittal ni BP Sara. Kaya lang, sa ngayon, alanganin na. Dahil nga, yung kanyang stand na namamangka sa dalawang ilog, galit ang mga Marcos loyalists, galit ang mga DDS. Saan siya pupunta? Wala na. Okay? So mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon. Ang sweldo sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sad ni si tatay ang natagaan og yero. Og nagpatukod ni siya og bag-ong balay. Og atong makita mo na ni ang iyang gipatukod nga balay. So natagaan siya og yero. So maayo na gid ni ang iyang balay karon kung makaatop na siya kay nindot naman ang iyang balay kay bag-o naman siya og tukod. Karon unsa ang inyong maistorya nga karon abot na ang inyong ngero? Nakatukod na mog balay. Dako na kayo among pasalamat sa naghatag aning sin. Para among ibalay sa among balay nga tuluan na. Ingon ani ang akong katigwalangon karon pa mi natagaan og sin. Oo. So nalipay ka. 26 na nga akong edad. Oo. Kaya pa mi nakadawat sa Idabang. Oo. Salamat Lord kay Salamat po sa mi nag-sponsor sa ko panalangin sa Ginoo. Nagdala ani nga kuan para makaabot sa amoa. Lagi. So karon maayo na gid ang inyong balay kung makaatop na mo kay di na mo matuluan. Atop Oo. dili namin gaulanan. Oo. Ang nang among pagtulog. Ang kasinatian nimo anti sa una nga kadtong inyong balay nga tulo nga inyong gibungkag unsa man to? Ay pakamatag yun mi kung gaulan na kay gapanalo dadsan mi og kuan langana para nili may magbanaw Oo. sa ulan. Lagi kadtong mo ni mi diri anti nga ang imong planggana puno kayo og tubig. Oo. Kay Ay, puno natagaod to nga ulan. Kay dagan man to nga ulan. Oo, so karon natagaan naman mo og sin. Salamat God Oo. sa pagkuan sa video.
Nga karon mo na ni ang balay ilang ante ug nagpasalamat siya sa Ginoo ug sa nag-sponsor ani sa nagatan-aw sa video. Salamat sa inyong pagtabang. Nga sukad daw sa pagkatigulang ni ante karon pa nakadawat O sa ginabang. tabang nga Naluyan sa naluyan siya sa Ginoo. Ug salamat sa nagtabang daw niini. Ngay naot daw nga magpadayon kini nga tabang. Kay dagan pang nanginahanglan. Oo. kay natigulang nami ay pa mi nakadawat. Lagi. Oo. So makabalay na kante ug bag-o. Mura tante, salamat. Salamat. Oo.